Nagiging main problem. Ayan o, kita nyo nagbi-blink yung kanyang check engine, tapos yung RPM tumataas ng mataas, ayaw na bumaba ng normal. So ayan, yan ang main problem ngayon guys. So nangyari sa kanya, humihinga siya, tapos biglang tataas yung RPM. Ayan, tapos pagtaas ng RPM, lalabas yung kanyang check engine, pak, tumipitik. O ayan, kita nyo. So sumasabay yung hinga ng makina at saka yung kanyang check engine. Yung loob ng kanyang electrical system hindi talaga inayos, ang sa kanila umandar lang. Okay guys, so ito na yung sa plus. So iyan na natin, so tanggalin natin ito guys. So yan ang problema pag okay. So ayun, so ayan, nakita nyo yung under ng makina, very smooth, halos hindi mo na marinig. Tapos wala siyang check engine, normal na yung kanyang RPM gauge. So ayan, makikita nyo. So pagpalang araw guys, another client na naman tayo na Suzuki K6A engine DA64W turbo type. So ang problema nito is hindi matino yung RPM at saka biglang namamatay sindi yung kanyang makina. At tawag niyan is malikot masyado yung kanyang RPM gauge, mataas masyado yung kanyang idling, so hindi malaman ng may-ari kung ano yung mga gagawin. So bagong overhaul to, pero ganoon man malikot masyado yung kanyang RPM. So check natin guys kung ano yung mga dapat natin gawin, basic pointers pa rin. So tara, let's go. Okay, so ito ngayon ang problema pag pinandar mo yung makina. So check natin, start yung makina. So ang concern ng may-ari, bakit daw biglang nag-wild ang RPM. So sa unang arangkada okay pa naman siya. Ayan, sa unang start medyo okay yung andar. So dapat yan, bilang ka ng 1 to 10, dapat yan yung RPM babagsak na into normal. Pero ang nangyari sa kanya, humihinga siya, tapos biglang tataas yung RPM. Ayan, tapos pagtaas ng RPM, lalabas yung kanyang check engine, pak, tumipitik. O ayan, okay, nangyari dyan, bigla siyang ayan o, kita nyo, nagbi-blink yung kanyang check engine. Although umaandar naman yung makina, pero bigla siya nag-blink. Tapos yung RPM mataas na masyado, tawag yan, hindi mo na maintindihan. Okay, so yan talaga nagiging main problem. Ayan o, kita nyo nagbi-blink yung kanyang check engine, tapos yung RPM tumataas ng mataas, ayaw na bumaba ng normal. So ayan, yan ang main problem ngayon guys. So okay, so ang gawin natin, undergo natin ang engine scan. So tips, basic pointers pa rin. Pag once nga naka-encounter ka ng ganito, so ang problema niya, number 1, sensor. Pero sa mga nag-uula, alam ba, wala kayong scanner, so kung yung gagawin dyan is sensor lang, kailangan marunong kayo mag-reading. Basahin nyo yung voltahe nagmumula sa ECM papunta sa sensor, o kung hindi yung wire baka putol. Okay, so pero dahil meron tayong engine scan, so gawin natin, undergo natin para matumbok agad natin kung ano yung problema, kaysa maghula-hula, medyo matatagalan at malaki yung gastos dahil marami kang pyesa na papalitan. So gawin natin dito is check-in natin, engine scan natin. Pwede natin mabasahin yung code kung ano yung fault code na lumalabas dito. Okay, para malaman natin kung ano yung gagawin natin step. So kita nyo, tumataas ang kusang RPM. So tara, check natin yung makina. Scan natin guys, pati natin yung makina. Okay, so ayan na guys, connect na natin dito. Okay, so ayan, sa mga Suzuki na multicab, yung mga kinonver, so mangyari dyan, makikita nyo, ayun, hindi maganda yung pagkaka-file ng mga fuse box, kung saan lang pinaglalagay, hindi man lang inayos. Although maganda naman yung labas, pero yung loob, yung loob ng kanyang electrical system, hindi talaga inayos, ang sa kanila umandar lang. So ito po yung location ng kanyang DLC. Minsan naman nandun yun sa kabila, minsan nandito sa taas, kasi tinatago yung minsan dahil yung naglalaylay, pangit tingnan. Okay, so iscan na natin guys para makita natin. So ayan, lalabas yung code na wait lang, yun natin susi, yan naka-on. So ayan, naka-on ang susi. So pwede ka rin bumili ng yung Tinker na scanner, yung Bluetooth type lang, pero medyo mahal yung mga 22 million yung Tinker na yun, nagbabasa ng kanyang sa ganitong mga makina. So select brand ka lang, enter ka lang, enter, tapos hanapin mo lang yung Suzuki. Ayan, so okay, tapos check natin kung anong lalabas sa code.
So mag read code, fault codes tayo. So makikita nyo wala siyang code na lumabas, di ba? So ang problema nito pag ganito na walang code na lumalabas, ibig sabihin man to man labanan nito guys. So most sa mga na-encounter ko nito, ang nangyayari dyan is ang nangyayari dito karamihan is sensor. So pag ganyan na na taas RPM, ang problema nito unang-una, ang chine-check namin ito yung kanyang supply ng kuryente. So i-reading ko muna ito saglit para malaman natin kung anong reading nito. After nyan, yung sensor sa camshaft, yun na nakikita ko ano ito, problema dito. Kasi nakaka-encounter ako ng ganyan na pumapalo bigla yung kanyang sender ng kanyang sensor. Okay, so nandito yung location ng camshaft. Ayan, so tanggalin natin ito guys para makita natin kung ano yung sensor na nandito sa loob. Okay, so sige, tanggalin ko muna at balik ako. So ito na yung kanyang tinatawag na camshaft sensor. So ayan, may kita nyo goods pa naman siya, pero yung electronic control sa loob mismo dito, yun ang problema. Okay, so ayan na siya guys. So palitan natin to. So ngayon papalitan natin to. Ayan, dead to Japan. So surplus lang din, walang brand new nito. Yun yung ipapalit natin. Sige, hanap tayo ng parts tapos break tayo. Okay guys, so ito na yung surplus. So iyan na natin to, ipalitan natin. So kapit muna natin tapos break tayo. So ayan guys, yung location ng camshaft. Kaya nakabit na natin. So bago na yan, huwag natin papandarin natin. So before natin pandarin yan, basic pointers pa rin. Kailangan i-reset nyo muna yung battery para mag-drain yung capacitor doon sa loob ng ECM. Tapos bumalik sa zero lahat ng doon, ma-drain lahat ng capacitor sa mismong ECM. Okay, so ayan, yan ang problema pag hindi siya na-reading. So magbibilang ka ng mga ilang minutes, 1 to 30, 1 to 40, okay na yun. Tapos bago mo naman siya ikakabit yung kanyang battery. Okay, so yun pa yung mga technique. Sige, after natin mag-reset, balik tayo. Okay, so ayan na guys, kapit na natin yung battery after reset. Ayan, so isulat natin yung makina. Okay, so nakabit na rin yung camshaft. Ayan, okay na. So paka natin yung brake. Start. Ayun, kita nyo yung andar, tahimik na. Tahimik na siya guys. Okay na yung tira natin. Ayan o. So makita mo wala nang blink yung dashboard. Tapos yung kanyang RPM na gauge normal na, nasa 14, 13. So panalo na yan. So mag aircon tayo. Check natin kung mag-vibrate ba to. Aircon, ayun, nakita. So ayan, naka-aircon tayo. Yan. So yung andar ng engine, okay lang. So malamig, panalo na. Yan. So nakita mo yung andar, napaka-kampante. Plus hindi mo na maramdaman yung andar ng engine guys. Ayan o. Kampanting andar ng engine. So ayan, nakita nyo yung andar ng makina, very smooth. Halos hindi mo na marinig. Tapos wala siyang check engine, normal na yung kanyang RPM gauge. So ayan, makikita nyo. So wala siyang code. Kaya ganun mostly na encounter namin ng ating tirador, Brad Ping Ramos, yan, ng Carsing TV. So yun na encounter namin pag yung nag-blink ng mataas tapos malikot masyado. So yung sender ng ECM binabato mali, kaya ang nangyayari yan, nasisira yung matong camshaft sensor. Kaya yan ang mostly yung pinapalitan namin. Kasi dito pag walang code na lumalabas, automatic yan, trial and error ka, maghula-hula ka, either ECM o IECB, oxygen sensor, pressure sensor. So maraming sensor to, kaya nangyayari niyan, lumalaki yung gastos. Okay, so pag ganun, ang nangyayari agad yan, yung sender ng kanyang camshaft sensor. Okay, so yun lang guys, maraming salamat sa walang sawang suporta sa ating mga YouTube follower subscriber. Please share my video and then subscribe to your channel. Bye bye and God bless.